Matandang binata na sana ang labas ng doktor. Ngunit pinagtripan siyang ipa one night stand sa isang barehan na server sa bar at aksidenteng nabuo ang triplets sa sinapupunan ng dalaga. Walang balak na sabihin ng katotohanan, pero sa hindi sinasadyang pagkakataon ay naging kasambahay pa ito sa bahay ng doktor. Kilala at sikat na surgeon si John. Malaki ang hospital nila at kalat na din ang madaming branch sa buong Pilipinas at natatanging tagapagmana ng lahat ng kanilang business. Kahit hindi siya pumasok bilang doktor, kikita pa din siya ng malaki. Palibhasa nga'y nagtapos din ng business management sa ibang bansa. At talagang sumunod pa kayo dito Biro ni John nang sundan siya ng dalawang kaibigan sa Palawan. May sariling resort si Spade doon, ang isa sa kaibigan niya, at kasalukuyan silang naroon para mag-happy-happy. Sinilip ko lang kung naalagaan mo ba yung yate na binigay ko. Malaki ang memories ko dyan Ani Spade patungkol sa yate na ipinatalo niya sa pustahan at napabula na naman ni John. Maayos yan. Nagmamalaking ani John. Settled na kayo sa buhay niyo. Wala na kayong dapat na problemahin pa kaya wag niyo na akong alalahanin. Ani John sa mga kaibigan, si Spade at Arkin. Kapwa siya ang isa sa mga naging tulay sa dalawang ito para matuloy ang kanilang love life. Habang si John naman ay balak pangatawanan ng pagiging single niya for lifetime. Kami naman ang may problema, ani Spade. Nasa lumuang bouquet nung kasal ko pero hayan ka pa din at single. Maghanap ka na kasi. Bro, hindi naman hinahanap yan. Kusang dumarating. Kung ayaw ni God, bakit natin ipipilit? Katwira ni John. Madami na siyang sinubukang relasyon at hindi niya na din alam kung dapat pa ba siyang magpatuloy. Kung minsan nga'y sumasagi na sa isipan ng binata, natigilan na lang ang pagpapapasok ng kung sino sa buhay niya. At basta na lamang makipag one night, kaya lang ay sumasagi naman sa isip niya na baka mapare siya sa dalawa. Gwapo si John at malaki ang katawan. Tangang babae na nga lang ang tatanggi sa kagaya niya. Kaya lang ay kahit anong pilit niya, hindi siya swerte sa pag-ibig. Taliwas naman ang buhay nila ni Zarina na kapuspalad, isang kahig at isang tuka. Kailangan makipagsapalaran para sa hamon ng buhay para makasurvive. At isa sa pinagdaraanan niya ngayon ay ang malubhang sakit ng nanay niya na nakaratay. Maganda si Zarina at talagang lapitin ng foreigner. Kaya lang ay wala sa isip niyang gawing paraan iyon para umahon sa kahirapan. Pangarap din naman niya kasing magkaroon ng makulay na love life. Iha, talaga bang wala kang balak na tumigil sa trabahong ito? Anang ginang na mamang kong tawagin ng karamihan. Mabait ito kay Zarina. Palibhasa nga alam nito ang kwento ng buhay ng dalaga. Maganda si Zarina at para sa ginang, sayang ang taglay niyang ganda kung sa bar lamang na iyon iikot ang mundo ng dalaga. Maraming oportunidad na makukuha sa Manila. Hindi mo ba naisip na lumuwas at pumunta doon? 25 lamang din kasi ang edad ng dalaga at mura pang talaga para pasukin ang pag-i-entertain. Mamang, ito lang kasi ang alam kong mabilis na paraan para maipagamot ko ang nanay. Kung makakaipon ako ng sapat na pera na may iwanan ako sa kanya, luluwas ako patungong Manila para doon makahanap ng trabaho. Mahirap ang kitaan ng pera sa Palawan, kaya naman maging sa pag-aaral, kinakapos din si Zarina. Pinatawag si mamang ng manager ng bar na iyon para sa isang special na hiling ng may-ari na si Spade. Wala ba tayong bago at malinis na maihahain sa espesyal na bisita ni Sir Spade? Anang manager, babae ang tinutukoy nito. Ano ba ang kalidad na gusto? Hindi naman ako makakapagbigay basta ng walang maayos na presyo. Sagot ni mamang. Malaki ang bigay ni Sir. Kung 50 mil lang ay makakakuha ka. Udyok pa ng manager ng bar. O sige, may maibibigay ako. Sigurado din ako na kukunin niya ang alok na ito, lalo at gipit siya. Ani mamang, nagmamadali itong bumalik sa kinalalagyan ni Zarina, nakakatapos lang din mag-serve. Wala ka na bang gagawin? Ani mamang sa dalaga. May ialok ako sa iyo kaya lang, puri mo ang magiging kapalit. Hindi na ako hahati alang-alang sa nanay mo. 50 mil para sa aliw na gagawin mo. Malungkot, ngunit isang oportunidad ito na makatulong sa dalaga. Ayaw ng ginang na iyon na masira ang buhay ni Zarina dahil tinuturing niya na din itong anak-anakan. Kaya lang ay alam niyang mas makakatulong kay Zarina kung iaalok niya ang bagay na ito. Ibibigay ko sa iyo iyong pinakamaayos at mayaman na customer ngayong gabi para makaalis ka na sa lugar na ito.
Nakagat kaagad ni Zarina ang ibabang labi. Hindi siya handa sa gawaing ito. Alam niya sa kanyang sarili na maaaring mangyari ito at desidido na din siyang gawin kung sakali. Ngunit hindi ang kanyang puso. Kahit paano'y nais niya sanang ialay ang kanyang sarili sa mapapangasawa ng buo. Pero mukhang hindi niya na matutupad yun dahil kaagad siyang pumayag alang-alang sa kanyang magulang. Tinanggap ni Zarina ang alok. Nang gabi ding yun, pinagpalit siya ni Mamang ng kaakit-akit na damit na siyang gagamitin niya sa bisita. Nag-aantay na lang siya ng go signal kay Mamang. Nang pasukin siya ni Mamang sa dressing room, ay nilapitan siya nito. Matapos ng gabing to, ay may magbabago na sa buhay mo. Iha, ito na ang may tutulong ko sa'yo. Pero sana hindi ako ang maging bangungot sa kapalaran mo. Ani Mamang. Kinakain ng kaba si Zarina sa totoo lang at hindi niya alam kung paano na ang buhay niya matapos nito. Ganun pa man ay maliliit na hakbang ang pinakawalan niya habang tinatahak ang kwarto papunta kung saan naroon ang bisitang bigatin. Marahan na pinihit ni Zarina ang doorknob at mapulang paligid ang kaagad na bumungad sa kanya dulot ng ilaw. Napalunok si Zarina. Hindi kaya foreigner ang lalaking naroon? Naitanong niya sa sarili. Iniisip niya na nga na tumakbo dahil baka hindi niya kayanin kung foreigner to. Naglakad pa si Zarina papalapit habang malalim na ang iniisip kung kaya niya bang sikmurain ang nakakadiring itsura ng foreigner na yun. Ngunit ang lahat ng haka-haka niya, nawala nang makita niya ang kabuuan ng lalaki. Napakagwapo nito. Maputing lalaki ang naroon. Nakahubad ang itaas na bahagi ng malaking katawan nito habang nakahiga sa kama. Kahit na ganoon kalayo ang pagitan nilang dalawa, amoy na amoy pa din ni Zarina ang matapang na alak na nainom ng binata. Nakakailang hakbang pa lang siya palapit nang magring ang telepono sa gilid ng kama na kaagad namang sinagot ng dalaga. Semi-broken hearted yan, kaya naman galingan mo. Natatawang saad sa linya. Pagbaba niya sa linya, binaling niyang muli ang kanyang paningin sa lalaking naroon. Nagulat si Zarina nang magmulat ng maamong mata ang binatang iyon. Hindi nagsalita si Zarina. Sa halip ay marahan niyang binaba ang strap ng lingerie sa balikat niya. Kaunting hawi na lamang, bubungad na ang kabuuan ng katawan niya. Pinili talaga ni Mamang ito para mas malaki ang makuha ni Zarina. Kung sakali na magbigay ng tip ang kliyente dahil sa ganda ng dalaga, plus ang kanyang performance. Sumakay si Zarina sa kama. Itinuon niya ang kanyang tuhod doon, tsaka siya sumayaw. Siniguro niyang magpapabaliw sa binatang iyon ang pagsayaw niya, habang dahan-dahang inaalis ang maliit na bagay na iyon sa kanya. Mabilis naman na nabuhayan ng binata na naroon. Bagaman lasing, ay tila may kanya-kanyang buhay ang kamay at labi nito. Hinawi ng binata ang kumukubli sa dalaga. Tsaka hinalikan nito ang dalaga. Ito ang first time ni Zarina, kaya nga kinikilabutan siya sa tuwing lalapat ang labi ng binata. Hanggang sa makasanayan iyon ni Zarina at naging kakaiba ang dulot ng bawat pagdampi ng labi ng binata sa kanya. Lalo na at naririnig niya sa gilid ng tenga niya ang bawat paghalinghing ng binatang iyon na wari nagugustuhan siya. Dahan-dahan at naging maingat si John kay Zarina ng gabing yun. Bagaman lasing ay ramdam ni John ang kasikipan ng dalaga. Nagpapatunay na berhen pa talaga ito. Tiniis ni Zarina ang hapdi sa bawat ginagawa ni John hanggang sa mapalitan iyon ng kakaibang pakiramdam na noon lamang nalasap ng dalaga. Dam, thanks for tonight. Yun na lamang ang nadinig ni Zarina mula sa binata matapos na matagumpay nilang narating ang dulo. 3:00 na nang makayanan ni Zarina ang hapdi at sakit sa pagitan ng kanyang mga hita. Inalis niya ang mahigpit na pagkakayakap ni John sa tiyan niya hanggang siya ay makabangon. Nangihina si Zarina habang isa-isang pinupulot ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang roba na naroon tsaka niya iyon ibinalot. Mararahan ng mga hakbang niya hanggang sa mapihit niyang doorknob. Ang nag-aalalang mukha ni Mamang ang bumungad sa kanya na kanina pa pala nag-aantay sa paglabas niya. Kamusta ka? Ito ang bungad ni Mamang sa kanya kahit alam niya na ang sagot. Hindi na siya nakapagsalita pa. Sa halip ay binagsak niya ang kanyang mukha sa balikat ni Mamang at doon ay dahan-dahan siyang lumuha hanggang ang pag-iyak ay naging hagulgol.
Pinilit siyang patahanin ni Mamang, ngunit hindi sapat ang mga salita nito para ibsan ang sakit at awa na nararamdaman niya para sa kanyang sarili. Mamang, ito na po ang huli kong pagtapak sa lugar na ito, Mamang. Halos madurog ang puso ng Ginang sa paraan kung paano siya tawagin ni Zarina. Tila ba humihingi ito ng tulong sa kanya na hindi naman niya alam kung paano niya sasakluluhan. Tulad ng kanilang usapan ay inabot ni Mamang ang 50,000 sa dalaga. Ang alam ko'y may karagdagan pa yan. Ipapadala ko na lamang sa iyo. Tumango si Zarina. Sige na, gumaya ka na para makauwi ka na. Zarina point of view. Kaagad akong dumiretso sa ospital kung saan naroon ang nanay. Pagbukas ko sa pinto kung saan naroon siya, ay inabutan kong pikit na ang kanyang mga mata. Tahimik akong naglakad malapit sa kanya hanggang sa dahan-dahang magmulat ang kanyang mata at nagtagpo ang aming paningin. Medyo malalim na rin ang talukap ng kanyang mata, dulot siguro ng kakulangan sa kanyang pagtulog. Zarina, anak. Halos pumiyok ang kanyang tinig nang tawagin niya ako. Naupo ako sa bakanting upuan doon at saka ako hinawakan ng kamay niya. Kaunting tiis na lang po, nanay. Mairaraos na din po natin ang pagpapa-opera niyo. Emosyonal akong tinignan ni nanay, tsaka niya inabot ang aking uluhan gamit ang isang kamay niya. Wala pa naman, anak, pero labis na ang pagpapasalamat ni nanay para sa iyo. Anya sa akin kaya hindi ko napigilan ang aking luha. Nabaliwala ang lahat ng aking isipin, lalo na ang mga nangyari sa bar, dahil muli kong nasilayan ng matamis ng ngiti ni nanay. Bumagsak ang butil ng luha sa aking mata. Hindi ko alam kung paano ko itatago ang damdamin ko para kay nanay. Nang sumunod na araw, sinadya ko ni Mamang sa bahay para kamustahin ang lagay ni inay. Mas magiging masaya ako kung malalaman kong pinapa-schedule na ang operasyon ng nanay mo. Ani Mamang nang ilapag ko ang kape na hiningi niya sa akin. Narito kami sa upahang bahay namin. Hindi ko po alam kung sasapat iyon, Mamang. Tukoy ko sa pera na binigay niya sa akin. Hanap ako ng mapapasukang iba. Kung maaari, kahit sana buwan ng sahod lang. Kanino mo ibibili ng nanay mo? Anya sa akin. Hindi ko kaagad naisip ang bagay na yun. Bukod doon, wala din naman kaming kapamilya dito sa Palawan. O siya, hindi naman mabigat ang pag-aalaga sa nanay mo. Sa akin mo na muna siya iwan. May kakilala ko naghahanap ng kasambahay sa Manila. 20,000 daw ang buwan ng sahod, baka gusto mo. Ani Mamang sa akin. Totoo po? Naroon ang tuwa syempre dahil sa wakas magkakaroon na ako ng maayos na trabaho habang pinapagamot ang nanay. Ano pong klaseng kasambahay? Mag-aalaga po ba ng bata? Maglilinis ng bahay, iha. Ani Mamang. Sa Martes ang alam kong biyahe patulak ng Manila. Kakausapin ko yung kakilala ko na isama ka. Tatawagan na lang kita madalas kapag nandun ka na, ha? Magpaalam ka din sa nanay mo para mas maintindihan niya. Hindi ako sigurado kung papayagan nga ako ni nanay, pero oportunidad na ito para mas makaipon kami. Halos 2 araw kong hinihilot ang inay para lamang maintindihan niya na kailangan nga naming maghiwalay para sa kinabukasan namin. Sa totoo lang ay ayokong maiwan dito, anak. Emosyonal na ani nanay. Hindi na kita makakausap madalas. Hindi ko alam kung gagaling pa ako nito. Nay, nandyan naman po si Mamang. Tatawagan niya ako madalas, pangako. Kahit hindi pa nga siya ganoon kadesidido na payagan ako, wala na siyang magagawa dahil ngayon na ang luwas ko pa Manila. Mag-ingat ka. Ani Mamang sa akin bago ako sumakay sa van na nag-aantay sa akin sa labasan. 4 kaming kasambahay na magsasama-sama sa bahay na pupuntahan namin. Kaya alam kong magiging maayos din ang lahat. John point of view. Kamusta? Na-refresh ba? Ani Spade sa akin nang magkita kami. Ngayon na ang balik ko sa Manila dahil masyado nang napahaba ang aking paglalakwatsa. Refresh ang ano? Umikot ang aking mata. Wushu, hindi ka ba nag-enjoy? Buwelta naman ni Arkin. Sa ganda ng ngitian mo, mukhang naliwanagan ka. Wari ko'y mag-aasawa ka na mga ilang buwan mula ngayon. Dugtong pa niya tsaka tumawa. Ngumisi ako ng mapang-insulto dahil hindi ko talaga maintindihan ang mga pinagsasasabi nila. Stop joking me. Nagmumukha akong lutang.
Sabay silang tumawa sa sagot ko. Languto sa alak. Napakamalas mo naman. Wika ni Spade. Pwede ba? Diretsahin niyo nga ako. Hindi ko na napigil. May kumuha na ng virginity mo. Ani Arkin at tumaas ang kilay. What the hell are you saying? Aalis pa yata ako sa Palawan na parang baliw dahil sa mga pinagsasasabi nila. Akala namin masasagot lahat ng kalungkutan at katanungan sa buhay matapos ng gabing yun. Pinlano namin ni Arkin na i-one night ka dahil baka hanap-hanapin mo na yun at maging dahilan yun para mag-asawa ka. Mahabang paliwanag sa akin ni Spade na ikinangiwi ko. Kaso kung mamalas-malasin ka nga naman, hindi mo pa matandaan. Umiiling na ani Spade sa akin. Mga loko kayo. Yun na lamang ang nasabi ko dahil wala na akong oras para makipagkulitan. Sumakay na ako papasok sa eroplano. Nang magsimulang lumipad ang eroplano, ganun din na lumipad ang aking isip. May ilan ako natatandaan, ngunit hindi ganoon kalinaw. Madaling araw na akong dumating sa bahay. Tulog na noon sila mami, kaya hindi na ako nagabala pang gisingin sila. Lalo at alam ko naman ang passcode ng bahay. Kahit nakaupo lang ako sa eroplano, para bang naubos noon ang lakas ko, kaya mabilis lang din ako nakatulog. Hanggang kinabukasan ay bumukas ang pinto ng aking kwarto. Anak, napamulat ako dahil sa matinis na tinig ni mami. Kailan ka pa dumating? Anya tsaka naupo sa kama. Ano, meron na? Meron na ba? Mom, naglalambing na saad ko. Alam kong kakamustahin na naman niya kami ni Liana. Hindi na po kami magwo-work. Ang masigla at matinis niyang tinig napalitan ng kalungkutan habang nakatingin sa akin. Masyado siyang umasa na si Liana na ang aking mapapangasawa. Eh ano pa ba ang magagawa ko? Gusto mo ba na ako nang humanap ng mapapangasawa mo? Mom, hindi naman po yun hinahanap. Kusa po yung dumadating. Pagkasabi ko noon ay muling bumukas ang pinto at pumasok si Manang. Ma'am, dumating na po yung 4 na kasambahay na bago. Literal na dumating. Napangisi ako sa makulit na ideya na pumasok sa isip ko. Baka isa sa kanila ang mapapangasawa ko. Pero kaagad kong iniling ang aking ulo dahil hindi magandang ideya. Baka hindi rin magustuhan ni Mami kung isa sa kanila ang aking pipiliin. Maliban na lang kung ang tadhana ang pipili sa kanya para sa akin. Manang, ipaghanda mo ng breakfast ng Sir John mo. Kakausapin ko muna ang mga bago na iyon. Ani Mami. Paglabas nila sa kwarto, bumangon na rin ako para maghilamos. Wala akong balak na pumasok sa hospital dahil pagod pa ang katawan ko. Nakapamulsa ako habang tinatahak ko ang hagdan pababa kung saan naroon ang sala at ang malawak na sofa. Kung saan nakaupo si Mami, kaharap ang 4 na babae at isa sa kanila ang umagaw ng aking atensyon. Palihim kong pinagmasdan ng babaeng porselana ang balat. Bagsak ang itim niyang buhok at may balingkinitang katawan. Love at first sight? Naibulong ko sa isip ko pero kaagad kong pinilig ang aking ulo. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko, siguro'y dahil sa tensyon na binibigay ni Mami sa paghahanap ng apo sa akin. Ilalayo ko na sana ang mata ko sa babaeng iyon nang tumingin din siya sa akin, dahilan para magtama ang aming mga mata. At nabakas ko ang gulat sa kanyang reaksyon, kaya naman tinaasan ko siya ng kilay. Zarina, naririnig mo ba ako? Ani Mami nang kunin ang atensyon ng babae, kaya kaagad na nawala ang paningin niya sa akin. So her name is Zarina. Nakalabing saad ko tsaka ako nagdiretso papunta sa dining table. Maganda yung isang babae hano. Ani Manang sa akin, kaya nasa mid ako. Hindi ko pinahalata na dahil iyon sa kanyang sinabi, kaya naman uminom kaagad ako ng tubig. I don't care, sagot ko kay Manang. Wala lang, galing daw sa Palawan ng mga yan. Mainit doon, kaya kahanga-hanga na ganyan pa din siya kaputi kahit na tabing isla sila. Palawan? Saad ko. Oh, akala ko ba'y wala kang pakailam? Tawang ani Manang. Hindi naman ako nagtanong dahil sa Sarina na yun. I ask you dahil mention mo ang Palawan. Kung wala kang pakailam, bakit alam mo kaagad na Sarina ang pangalan niya? Gayong ako hindi ko siya kakilala. Kumunot ang noo ko. Pinaparatangan mo ba ako na interesado ko sa babaeng yun? Nakasimangot na saad ko. Narinig ko lang si Mami na mention ang pangalan niya. That's it.
Wala naman akong ibig sabihin, kaya't huwag ka sa aking magpaliwanag. Tinawanan niya ako. Zarina pala ang pangalan ng dalagang iyon. Pagpaparinig pa sa akin ni Manang habang papalayo, kaya nabwisit talaga ako. Imbis na mag-stay ako sa bahay, nagsayang ako ng oras sa kung saan-saan, pero nang magdapit hapon, umuwi na din ako. Inabutan kong naglililim ng sampay yung Zarina. Malalaking kurtina at bedsheet ang inaalis niya sa sampayan at sa wari ko'y hirap na hirap siya. Lumingali-nga ako para tignan kung may ibang tao pa doon. Tahimik ako naglakad palapit sa kanya dahil halos matabunan na siya ng mga kurtina doon. Bakit kasi hindi ka kumuha ng crates? Saad ko tsaka ako kinuha ang dala niya. Ang liit-liit mo, feeling mo ang tangkad mo. Bagot na saad ko. Nagulat siya nang makita niya ako na para bang may kasamang kaba. Huwag mo kong basta titigan dyan. Kuhanin mo na yung iba. Utos ko sa kanya. Oo. Tarantang aniya, tsaka kinuha ang mga kurtina. Sabay kaming naglakad papasok hanggang sa mauna siya sa storage room na first time kong mapasok. Ikaw ang in charge dito? Opo sir. Hawak ko po yung kurtina at bedsheet ng buong kabahayan. Mukhang nakakapagod yun pero sige, galingan mo. Salamat po. Nauutal na naman na Anya, kaya tumalima na ako. Bubuksan ko na sana ang doorknob nang mapatigil ako matapos kong mapaisip na para bang pamilyar ang kanyang aura. Bakit po? Anya nang lumingon ako. Nagkita na ba tayo noon? Po? Namutla ang kanyang muka tsaka kaagad na umiling. Hindi po, ngayon ko lang po kayo nakita. Anya kaya tumango ako at hindi na namilit. Oh, san ka galing? Ani Manang sa akin nang magkasalubong kami. May tinulungan lang ako. Sa susunod, pakituruan ng maayos. Si Zarina ba? Ani Manang. Tumaas ang kilay ko nang makita ko ang panunukso sa mukha niya. Naningkit ang mata para suklian ang panunukso niya. Excuse me. Siya lang kasi ang nakatalaga sa storage. Naisip ko lang, sir. Then stop thinking. Balik na sita ko sa kanya. Makakaligtas na sana ako nang biglang may magsalita sa likod ko. Manang, nayakas ko na po lahat ng mga sampay. Tinulungan po ako ni sir. Naiinis akong lumingon sa kanya. Gusto ko siyang sigawan at tanungin kung bakit niya ako nilaglag sa matandang to. Pero matamis ang pagkakangiti niya, kaya binaliwala ko na lamang yun. Nakangisi naman ng mapang-asar na matanda. Sa halip na makipagtalo, nilayasan ko na lang sila. Kinaumagahan, maaga ako nagising. Gumawa ako ng kape, tsaka ako lumabas para silayan ng sunrise. Hindi ko alam kung nananadya ang pagkakataon at si Zarina kaagad ang nakita ko sa hardin. Ikaw na naman, bulong ko sa aking isipan. Kay ganda ng view, hindi ba? Naibog ako ang kape na nasa bibig ko nang madinig ko sa gilid ko si Manang. Ano ba? Bakit ba pasulpot-sulpot kayo dyan? Giit ko tsaka ako siya iningusan. Pagbalik ng tingin ko sa hardin, naroon na naman at nagtagpo ang mga mata namin ni Zarina. Kaya umalis na lang ako. Bad trip talaga tong si Manang. Akala naman niya nakakatuwa. Bubulong-bulong na saad ko. Matapos kong magkape, umakyat na ako sa kwarto para gumayak na. Zarina point of view. Sa mga nagdaang araw, pinilit kong maging casual kay Sir John kahit pa alam ko na siya ang naka one night stand ko ng gabing yun. Nangangapa pa ako sa bahay kaya nahihiya pa akong gumamit ng cellphone. Tuloy pati ang nanay, hindi ko makamusta. Sa gabi naman kasi 10:00 na ako nakakapagpahinga at hindi ko na noon matawagan si Mamang. Araw ng linggo noon, umalis si Ma'am at Sir para mag-quality time. Habang si Sir John naman, hindi ko alam kung nandito sa loob ng bahay. Malaki ang bahay nila at kung tutuusin, mansyon pa nga na maituturing. Bibihirang magkita-kita dahil sa lawak. Walang masyadong trabaho, kaya naman kinapalan ko na ang mukha ko para magpaalam kay Manang na tatawag ako sa probinsya. Oh, hindi ka naman pinaghihigpitan dito. Anytime ay pwede kang tumawag sa inyo. Ani Manang sa akin. Alam nyo naman po na bago lang ako dito. Hindi pa din po ganun kapalagay ang loob ko kaya hindi po ako naglalakas loob na gumamit ng cellphone, Manang. Ngayon, binibigyan na kita ng access basta hindi palagi na pati ang trabaho mo maapektuhan na ha. Ani Manang at magiliw akong sumagot. Opo Manang, opo.
Nang senyasan niya na ako, ay nagtatakbo na ako palabas ng bahay para naman kausapin si Mamang. Ano't ngayon ka lang nakaalala? Ani Mamang sa akin. Pinaliwanag ko sa kanyang naging sitwasyon ko, bagay na inaasahan kong maiintindihan niya. Ang nanay, kamusta po siya? Ipagdasal mong maging maayos siya. Bukas na ang operasyon niya. Alam po ba niyang hindi ako makakauwi? Oo, sabi ko nga'y maging malakas siya at lalo't wala ka. Naawa ako kay nanay at nalungkot. Ako na lamang ang meron siya sa buhay niya. Ngunit hindi ko pa siya masasamahan sa napakatinding hamon ng kanyang buhay. Ikaw ba, maayos ka ba dyan? Ayaw mo na bang bumalik dito? Kahit hindi ko po sagutin yan, alam kong alam niyo na po ang sagot ko. Mangyari hinahanap ka nung mga kausap ko nung nakaraan. Nanlaki ang mata ko. Ano bang ginawa mo't mukhang hindi ka daw nakilala ni Mr. Gizmo? Hindi ako nakapagsalita ng matagal. Nandyan ka pa ba? Ani Mamang sa akin. Opo. Oh, bakit hindi ka nagsasalita dyan? Ang totoo po kasi niyan, Manang, yung lalaki na ka-one night stand ko, nandito siya at anak ng amo ko. Ano? Napasigaw siya. Oo, Mamang, pero mukhang hindi niya nga ako natatandaan dahil wala naman siyang sinasabi sa akin. Katwiran ko pa. Luminga ko at halos magkarambola na ang dibdib ko nang makita ko ang mukha ni John sa teres ng kanyang kwarto. Nakatingin siya sa akin. Pakiramdam ko tuloy, nadinig niya ang lahat ng aking sinabi. Sa dinami-rami sa mundo'y bakit siya pa ang kailangan kong maka-one night? Tanong ko sa aking sarili. Dahan-dahan kong inilayo ang paningin ko sa lalaki at may isa pa akong problema. Mamang, hindi pa po ako nagkakaroon. Kabadong saad ko, haya na naman ang tinig niya na nanggugulantang sa akin. Hindi ka ba gumamit ng kontra noon? Malakas na sigaw niya. Hindi po, hindi ko naman po alam na maaaring magkaroon kahit isang beses lang. Isa pa ay iyon ang unang beses ko kaya hindi sumagi sa isip ko ang bagay na yun. Tsaka hindi pa naman po sure, Manang. Saad ko kahit kabado. Kahit na, bata ka talaga oh. Parang maiiyak siya. Kasalanan ko ang lahat ng to. Sana hindi na ako pumayag. Mamang, kagustuhan ko po yung lahat, kaya wag niyong sisihin ang sarili niyo. Kumbinsi ko sa kanya. Anong balak mo kapag meron niyang laman yan? Hindi ko pa po alam ang gagawin, Mamang. Hanggat wala po hindi mo na ako mag-iisip. Wika ko. Huwag niyo din po akong isipin masyado. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa sakripisyo niyo, Mamang. Ikamusta niyo po ako kay nanay? Pagkasabi ko noon, kaagad ko nang pinatay ang linya. Pino ang mga hakbang ko nang maglakad ako papasok sa loob ng bahay. Pakiramdam ko'y inuhaw ako dahil sa pressure na dinulot ni Mamang. Sa totoo lang ay ngayon lang nag-sink in sa akin ang maaari kong maging kalagayan oras na mabuntis nga ako. Pagdating ko sa kusina, aatrasan ako nang makita ko si Sir John doon na umiinom ng alak pero huli na para umatras dahil nagtagpo na ang mga mata namin. Come here. Anya sa akin kaya kinabahan ako. Naipit ko ang aking mga labi bago dahan-dahan na lumapit sa kanya. Sir, lasing po yata kayo. Nag-aalang ang saad ko. No, I'm okay. What do you need? Water? Alok niya. Palibasa nga ay may pitchel siyang kaharap. Pinagsali niya ako ng tubig sa baso. Salamat po, mauuna na po ako sa loob. Hindi ba kita pwedeng makakwentuhan? Wala namang masyadong gagawin ngayon. Baka po kasi makita tayo ni Manang. So what? Putol niya sa akin. Maayos pa naman siya't hindi pa ganoon kalasing. Taga Palawan ka, hindi ba? Yun pa lang ang tanong niya, kinakabahan na ako. May experience ako doon na hindi ko makakalimutan. Pero hindi din naman ganoon kalinaw sa aking alaala. Ano po yun? May babae ako nakilala. I know her smell pero hindi ko nakita ang mukha niya. Kahit ang boses niya. Kaya magbabaka sakali ako nakilala mo siya. Nang tumingin siya sa aking mata, binalot ako ng kaba. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Para bang hinuhuli niya ako. Hindi naman po ako palalabas ng bahay noon, kaya malabo po nakilala ko po yung babaeng sinasabi niyo. Defensive na saad ko. Wala pa naman akong sinasabi. O itinanong kung kilala mo siya. Ang tanging tanong ko ay kung taga Palawan ka. Anya, nahiya ako sa totoo lang dahil sa pangunguna ko kaya naman marahan akong tumango. Alam mo ba yung Spiders Club?
Hindi po, ngayon ko lang yun narinig. Pagsisinungaling ko. Mukha namang naniwala siya dahil tumango siya. Noon ay pinayagan niya na rin ako umalis, kaya naman pumasok na ako sa kwarto. Isinara ko ang pinto at gano'n na lang kabilis ang naging pagtibok ng aking puso. Hindi ko alam kung paano itatago o pagtatakpan ng katotohanan, gayong hindi naman ako magaling sa pagsisinungaling. Hala sige, balik na sa trabaho. Maugong naman ang tinig ni Manang, kaya pati ako, nagmadali na din kahit na mabigat ang aking pakiramdam. Zarina? Napahinto ako sa paghakbang tsaka unti-unting naglingon. Ngunit ganoon na lamang ang kaba na idinukot sa akin ng tinig na iyon matapos kong makita ang mukha ni Sir John na nakapantulog pa habang nasa hagdan. Papalit na din ako ng bedsheet please. Anya kaya mabilis akong tumango. Sige po, uunahin ko lang po muna yung mga kurtina sir. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng powder na gagamitin. Napakagwapo niya hindi ba? Single pa din daw siya hanggang ngayon at katuwang niya na si Madam sa paghahanap ng mapapangasawa dahil naghahabol ng apo. Kinikilig na usapan sa kusina. Obvious naman na si Sir John ang kanilang topic. Mas maigi na mag-focus kayo sa kanya-kanya niyong trabaho imbis na nagdadaldalan kayo dyan. Putol sa kanila ni Manang, ako naman nagtuloy lang sa aking pakay. Matapos kong kuhanin ng lahat ng kurtina, sinunod ko ang mga bedsheet. Sinadya kong ihuli ang kwarto ni Sir John para siguruhing wala siya doon. Pag-akyat ko, inabutan kong nakasandal siya sa malaking vanity at halatang-halatang inip na siya kakaintay. Pagkakataon lang ba lahat to? O baka sinadya? Sinadya mo kong ihuli dahil umaasa ka na pumasok na ako? Nakasimangot na Anya. Napakatalino niya. Na-analyze niya kaagad ang scene na nabuo sa isip ko ng higit 5 oras. Hindi po, natagalan po talaga ako sa mga kurtina. Saglit lang ako nangatwiran bago ko inasikaso ang bedsheet pero nagulat ako nang hablutin niya ang braso ko para sapilitang iharap sa kanya. Sabihin mo nga, may tinatago ka sa akin hindi ba? Napasinghap ako sa tanong niyang yun. Hindi ka inaamin sa akin. Hindi ako nakasagot. Napasinghap ako pero hindi ko hinayaan na mapatanga ako. Binawi ko ang aking braso. Nasasaktan po ako. Wika ako sa kanya. Masasaktan ka lang talaga kapag hindi sumagot ng totoo sa akin. Anong totoo ba? Paanong pagtatanong yan kung gusto mong madinig mula sa akin ang gusto mong sagot? Hindi ako ang babaeng iniisip mo. Giit ko at mas lalo pang humigpit ang hawak niya sa akin kaya napangiwi na ako. Nang makita niya ang mukha ko, dahan-dahan niyang pinakawalan ng aking braso. Sorry. Ani at saka ako iniwasan. Iniwan niya ako sa kwartong mag-isa at lumabas siya. Napahawak ako sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ang magiging reaksyon. Pero pinilit kong baliwalain na lang dahil may trabaho pa akong dapat na ayusin. Nagmadali na ako lumabas sa kwarto nang hanggang sa makasalubong ko si Manang. Kahit wag mo munang madaliin lahat. Biling niya, tsaka napatingin sa braso ko na ngayon ay namumula. Oh, anong nangyari dyan? Sita niya sa akin. Tumama lang po sa pinto kanina. Pagsisinungaling ko pero hindi yun gumana kay Manang. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Sinaktan ka ba ni Sir John? Binala ka ba niyang galawin, pakialamanan? Ani Manang na ikinalaki ng aking mata. Ano po ba kayo? Mali po kayo ng akala. Talaga pong naaksidente ako Manang. Pangungumbinsi ko sa kanya, tsaka ako siya nilampasan. Bagsak ang mga balikat ko nang pumunta ako sa storage room para mag-umpisa ng maglaba. I'm sorry if I'd hurt you. Kamuntikan pa akong mapatalon sa gulat. Napalinga ako sa pinto ng storage room. Nandoon si John at nakasandal sa pinto. Nabanggit sa akin ni Manang na may pasa ang braso mo. Hindi ko sinasadya. Pumasok ito tsaka naupo sa bakanting upuan na nandoon habang pinanonood ang ginagawa ko. Dapat nga'y naiinis ako o nagagalit sa kanya dahil sa pagtrato niya sa akin ng mali. Pero heto ako't parang natuwa pa nang siya'y makita. Pinaghihiwalay ko na noon ang puti sa dekolor nang ako ay mapatigil. Napatingin ako sa kanya habang salubong ang aking kilay. Bakit? Anya pero hindi ako nakaimik dahil pinakiramdaman ko ang aking sarili. Nasalo ko ang aking bibig kasabay ng pagtaas ng aking balikat. Okay ka lang? Nag-aalalang Anya tsaka tumayo. Hindi pa din ako nakasagot kaya nilapitan niya ako
at hinawakan sa balikat. "Zarina," tawag niya sa akin at doon nga ay nagsunod-sunod na ang aking pagduwal kaya napilitan ako magtatakbo palabas ng storage. Humanap ako ng pinakamalapit na banyo dahil hindi ko talaga alam ang mangyayari sa akin. Nakasalubong ko si Manang pero hindi ko siya napagtuunan ng pansin dahil hindi talaga maganda ang lagay ko. Aba't hindi ako pinansin? Dinig kong ani Manang. John point of view. Sinundan ko si Zarina dahil binalot ako ng pag-aalala hanggang sa makita ko si Manang. "Manang?" Magtatanong pa lang sana ako sa kanya kung nakita niya si Zarina, ngunit ang kanyang mata ay puno ng panghusga. "Ano na namang tinginan yan?" Nakangiwing saad ko. "Anong ginawa mo kay Zarina?" Anya sa akin tsaka niya ako tinaasan ng kilay. "Talaga hubang kada may mangyayari sa babaeng yun, ako ang paghihinalaan niyo?" Giit ko sa kanya. "Sir John, hindi mo ako masisisi. Maganda ang batang yon at maaari mo siyang gawan ng hindi..." "Manang, stop it, will you?" Naiinis na saad ko tsaka ako siya nilayasan. Naglakad ako para hanapin si Zarina. "Nandyan sa banyo sa kusina, dyan pumasok." Ani Manang sa akin pero ngumuso lang ako. Pagdating ko doon, kaagad akong kumatok. "Zarina? Zarina?" Tawag ko sa kanya pero hindi siya umiimik kaya napilitan na akong buksan ang banyo. Ngunit laking gulat ko nang makita ko siyang nakahanduse sa sahig at walang malay. "Zarina!" Tarantang saad ko. Chinek ko ang pulso niya at mukhang nawalan lang naman siya ng malay habang balot ng pawis ang kanyang noo. Kaya binuhat ko siya palabas. Naroon na naman si Manang at ang nagtatanong niyang paningin. "Bahala ka na, mag-isip ka ng gusto mo." Singhal ko sa kanya. Emergency to at wala na akong oras para makipagtalas-tasan sa kanya. Palabas na ako nang makita ko si Mami. "Diyos ko anak, anong nangyari kay Zarina?" "Just ask Manang, she knows everything." Saad ko kay Mami. Sinakay ko si Zarina sa kotse. Hindi naman kalayuan ng hospital kaya kaagad kaming nakarating doon. Inasikaso siya kaagad ng mga nurses dahil hindi naman ako naka-duty. "Girlfriend niyo po?" Tanong sa akin ng nurse na lalaki. "Chismis o trabaho?" Tanong ko sa kanya. Nang gilid naman siya palayo sa akin. Paglabas ng isang nurse, ibinigay nito sa akin ang cellphone ni Zarina. Hindi pa nagtatagal sa kamay ko yun nang mag-vibrate ang phone niya at tumatawag ang mamang ayon sa pangalan ng number. Magsasalita sana ako para ipaalam sa kanyang lagay ni Zarina pero naunahan niya ako. "Zarina, pasensya ka na, hindi ako nakaka-reply sa mga mensahe mo. Alam mo naman na busy akong tao. Hindi ko alam kung nagbibiro ka ba o ano dyan sa pagbubuntis mo. Pero ano nga ba ang plano mo? Nandiyan siya't kasama mo. Paano mo siyang maiiwasan? Kahit na hindi mo sabihin sa doktor na yan na siya ang ama ng bata, kung sakali na buntis ka, malalaman niya pa din, lalo't palagi kayong magkasama." Tumaas ang aking kilay. Anong pinagsasasabi ng baklang to? Hindi mo naman maaaring hingan ng sustento dahil bayad ka nung gabing yon. Sabi mo nga hindi ka niya matandaan dahil lasing siya noon. "Hello?" Saad ko na ikinatigil niya sa pagsasalita. "Sino to? Sino ka? Nasaan si Zarina?" "Buntis siya at ako ang ama. Masyado kang madaldal, kaya na-confirm ko na." "Dr. John?" Gulat na Anya. Ako nga. Diyos ko, ano po ngayon ang balak niyo? Alangan naman napakasalan niyo siya eh. Hindi pa ako dumadating doon kaya kumalma ka. Sabihan mo si Zarina. Akitin niya ako baka sakaling pakasalan ko siya. Naiinis na saad ko tsaka ako pinatay ang linya. Maya-maya, lumabas si Eileen, ang doktor na tumingin sa kanya. Buntis siya? Saad ko, medyo nagulat siya. Naasahan ko nang malalaman mo yan kaso 3 yung heartbeat na nakita ko. Ano? Tumaas ang aking kilay. Hindi ko alam kung ano mo siya pero congrats dahil triplets ang dinadala ng pasyente. Napaawang ang labi ko habang ang puso ko nagtatatalon sa tuwa. Damn! Malakas ako na pamura tsaka nagtatakbo papasok sa loob ng kwarto kung saan naroon si Zarina. Pagpasok ko sa kwarto, pikit pa ang kanyang mata. Hindi ko naiwasan na madamba siya ng yakap na ikinamulat ng kanyang mata. Ano pong ginagawa niyo? Namula ang kanyang pisngit, hindi ko maalis sa kanya yun dahil isang John lang naman yung yumakap sa kanya. At ngayon, ama pa ng 3 bata na nasa sinapupunan niya. Wala
Masaya lang ako. Kaagad na saad ko tsaka ako lumayo sa kanya. Ano bang nangyari at nawalan ka ng malay? Hindi ko pinahalata na may ideya na ako sa kung ano ang kanyang kalagayan. Maging siya ay napaisip din kung ano nga bang nangyari sa kanya. Hindi ko din alam. Ang alam ko lang sinisikmura ako. Pagpasok ko sa CR, minuto lang ay nawalan ako ng malay. Paggising ko, nandito na ako sa hospital. Halata na wala pa din siyang ideya sa kung ano nga ba ang kanyang kalagayan. Paano kung sabihin kong buntis ka? Yon ang naging senyales para lingunin niya ako ng may gulat na reaksyon. Anong sabi mo? Nataranta siya tsaka umiling. Hindi yan totoo. Uuwi na ako, may trabaho pa ako. Anya tsaka bumangon pero pinigil ko siya. Ano ka ba? Hindi ka pa okay. Baka duguin ka pa. Saad ko pero tinignan niya lang ako. Sabihin mo nga, may alam ka ba tungkol sa akin sa pagbubuntis ko? Lakas loob na anya. Anong alam? Wala pa akong alam no. Nakalabing saad ko pero halata na hindi siya naniniwala at nagdulot iyon ng pagkailang sa akin. Kaya naman napalunok ako at nahuli sa sarili kong dila. Nakausap ko yung mamang. Saad ko kasabay noon nang iabot ko sa kanya ang kanyang cellphone. She told me everything about you. Nung gabing yon, wala akong matandaan. Ikaw yung nawawalang piraso ng memorya ko ng gabing yon, hindi ba? Nagulat siya at hindi nakapagsalita. Sir John, tawag niya sa akin. It's okay. Uuwi na ako sa amin. Nagbaba siya ng tingin matapos niya iyong sabihin. What are you talking about? Sa lubong ang kilay na saad ko. Hindi ako karapat-dapat. Bayad ako ng mga kaibigan niyo ng gabing yun. Kaya't ano't ano man ang mangyari sa akin, wala kayong responsibilidad. So what are you trying to say? Nahayaan kang dalhin ang lahat ng mga yan ng mag-isa mo? Kaysa naman sa panindigan mo ko, hindi ko gugustuhin na masira ang buhay mo dahil sa akin. Sino bang may sabi sa'yo na makakasira ka ng buhay ko? Kaya ko magdesisyon base sa alam ko. Sa makatuwid, alam ko ang tama at mali, kaya hindi mo kailangang isipin kung ano bang magiging bunga nito. Akmang sasagot pa sana siya sa akin para mga tuwiran, ngunit bumukas ang pinto at iniluwa noon si Daddy. Nandito ka daw, sabi sa usapan sa labas. Ani Daddy matapos ay napatingin siya kay Zarina na nasa hospital bed. Oh Zarina, nandito ka rin? Ani Daddy. Patay. Yun agad ang nasabi ko sa aking isip. Puno ng tuwa ang puso ko dahil dala ni Zarina ang mga anak ko. Pero hindi ko pa alam kung willing ba akong mag-stay sa tabi niya. Anong nangyari? Bakit kayo nandito? Ani Daddy. Sumama po yung pakiramdam ko. Sinamahan po ako ni Sir John. Kaagad na nagsinungaling si Zarina. Halata nang hindi pa siya handa na malaman kung ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit siya nandito sa hospital. Mag-usap tayo mamaya bago ma-discharge siyang si Zarina. Ani Daddy. Umiti lang siya kay Zarina matapos ay tumalikod na rin at naglakad na palabas. See, kahit ikaw, nalilito ka pa rin kung ano nga ba yung dapat nating gawin sa batang nasa sinapupunan ko. Bigla ka na blanko kanina, kaya hanggat maaari, mag-isip ka ng maayos Sir John. Kaya kong panindigan tong mag-isa. Matapos niyang sabihin ang mga bagay na yun, hindi na siya muling nagsalita pa. Inilayo niya na sa akin ang kanyang paningin kaya naman naglakad na rin ako palabas para kausapin si Daddy. Pagdating ko sa opisina niya, mukhang naghihintay siya talaga sa akin. How was it? Alok niya nang ako ay makita. Alam kong hindi niyo po kayo patatawag kung hindi importante ang sasabihin niyo. Tumango siya at saka tumikhim. Let's make an arrange. Sa palagay ko'y wala ka napipisil na mapapangasawa para sa sarili mo. Hindi ko gusto ang ideyang sinabi ni Daddy. Tulad nga ng sinabi ko, kay Zarina ay may sarili akong paninindigan at desisyon. Sa totoo lang ay may tiwala naman ako sa'yo. Kaya lang ay kinukulit na ako ng mami mo. Madalas naming napag-uusapan ng tungkol sa pagbuo mo ng pamilya. Lalo't nag-iisa ka lang. Ayokong mahuli ang lahat bago mo maisip na gawin ang dapat. Apo lang ba ang gusto nyo? Tagapagmana? Magtutuloy sa negosyong nais nyo? Hindi sumagot si Daddy at ang pananahimik niya ay sapat na para makuha ko kung ano nga ba talaga ang sagot sa tanong ko. 1 month. Bigyan niyo ako ng 1 month. I'm sorry Dad, pero alam niyo na ayokong pinapakailamanan pagdating sa decision making. Alam ko yun, kaya nga kinakausap kita. Pero maiba,
1 buwan na palugit para saan? Apo. Tumaas ang kilay ni Daddy sa naging sagot ko. Sabihin mo nga, may pinopormahan ka ba? Ni Daddy sa akin kaya ngumisi ako. Hindi ko sasabihin. Gagawin ko, Dad. Nagmamalaking saad ko. Paano po? Mauna na din po ako, tiyahatid ko pa si Zarina pa uwi. Isa na ba si Zarina na dapat kong asahan? Anya, natigilan ako sa paghakbang. Wala kang effort sa katawan kaya kakaiba ang batang yun. Wala akong pakailam kahit pa saan nagmula ang gugustuhin mo. Basta alam kong itatrato kanya ng tamay, gugustuhin ko na din siya. Stop it, Dad. Ang pangit ng dating. Yung gusto ko, gugustuhin nyo din. Sumbong ko kayo kay Mommy. Pananakot ko sa kanya. Hindi ko alam na kapag pala umira lang selos, nagiging tanga ang matalino. Lumayas ka na. Ani Daddy habang tumatawa. Pagbaba ko sa kwarto ni Zarina, wala na akong inabutan. Tanging ang mga nurses lamang na nagtitiklop ng mga pinaggamitan ng aking nakita. Nasaan ang pasyente dito? Doc John, na-discharge na po kani-kanina lang. Anang isang nurse, gusto kong sabunutan ng aking sarili. Wala akong pinalampas na minuto. Patakbo akong lumabas. Tumaasa na makikita si Zarina sa labas na nag-aantay sa akin. Pero bigo ako. Dang! Malakas na sigaw ko. Kaagad kong sinakyan ang aking kotse. Ang anak ko. Nanggagalaiting wika ko sa kabila ng pagpo-focus ko sa pagmamaneho. Dapat nga sana'y matuwa ko dahil wala akong pananagutan. Ngunit kabaliktaran ang aking naramdaman. Parang pinipisil ang puso ko lalo na kapag sumasagi sa isip ko na wala ng plano si Zarinang ipakita sa akin ang mga anak namin. Pagdating sa bahay, nagkagulatan pa kami ni Manang. Si Zarina, tanong ko, wala na akong pakailam kahit paanong sabihin o isipin niya. Nagpaalam pagdating dito, kaalis-alis lang din bakit ba? Napamura naman ako. Nabibigatan daw siya sa trabaho kaya nagpaalam kay Ma'am. Nasalok ko ang aking ulo sa inis. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umakit ako sa kwarto ko para kumuha ng maayos na damit. Hindi na ako naligo. Tsak, naaabutan ko siya sa sakayan kung hindi na ako magsasayang pa ng oras. Kaagad kong tinawagan si Spade pati na si Arkin habang nagpapalit ako ng damit. Nakababa lamang sa kama ang phone ko habang patuloy na nagre-ring yun. Nasa Palawan pa ba kayo? Bungad ko nang sagutin nila ang linya. Inaasahan ko nang magkasama sila ngayon. Oo, nandito pa. Ani Spade. Bakit? Nadinig ko ang pagtawa ni Arkin sa linya. Yung matandang nagdala ng babae ng gabing yun. Gusto kong iharap niyo siya sa akin. Binuksan ko ang doorknob at nagmamadaling bumaba ng hagdanan. Napatawa si Spade. Don't tell me. Naohokan at pati ang matandang yun ipapatusin mo. Biro sa akin ni Spade. Nang makatikim ka naman ng karne, gusto mo nang mayat mayain. Mag-asawa ka na kasi. No, yung babaeng naka one night stand ko. Nabuntis ko siya kaya lang ay hindi ko alam kung saan siya hanapin. Kaya naman kailangan ko makausap ang matandang yun. Napatigil ako na makita ko si Mami sa harap ko habang naka-cross arms at kanina pa pala nakatingin sa akin. May nabuntis ka't tumakas siya, tama ba? Ani Mami sa akin. Hindi mo siya hanapin kung hindi siya mahalaga sa'yo. Sabihin mo, apo ko na ba ang dala niya? Ma'am, wag mo na ngayon please. Tinaasan niya ako ng kilay. No, sasama ako. Gusto ko makilala ang babaeng yan at kung anong rason niya para tumakas. She's Zarina, Ma'am. Siya ang nabuntis ko. Sad ko. Akala ko'y magagalit siya o magugulat pero parang wala lang sa kanya yun. Ma'am, nandito na po ang pinakuha niyo. Sabay kaming napalinga ni Mami nang makita namin si Zarina. Dala ang wine na kanyang inutos. Zarina? Takang tanong ko. Akala ko umalis ka. Lumingon ako kay Mami. Ma'am, ano to? Litong-lito ko. Malay ko ba sa'yong iniisip mong wala na siya dito? Ani Mami. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na umalis na siya? Si Manang. Oy Sarah, wala akong sinabing ganyan. Ang sabi ko lang nagpaalam kanina. Nabibigatan siya sa paglalaba kaya nagpaalam siya kay Ma'am na ilipat sa ibang trabaho. Ani Manang. Tapos bigla-bigla ka nga amin dyan na nabuntis mo si Zarina. Akala ko ba hindi ka nagagandahan? Hindi mo nga niligawan, inuluhan mo naman. Tawang ani Manang na ikinainis ko. Manang, hindi yan tulad ng iniisip mo, okay? Taas kilay na saad ko. Oh, ano nga ang balak mo?
Ani Mami, hindi ako nakaimik. Kasama si Manang nang iharap nila kami sa sofa. Katabi ko si Sarina. Ma'am, kinilangan ko po ng pangpa-opera ng inay, kaya ko lang po nagawa yun. Katwiran ni Zarina nang ikwento niya ang nangyari. Akala ko ihuhusgahan siya ni Mami, pero napuno siya ng paghanga. Sa totoo lang hindi ko alam kung paano kita kakausapin. Bibihira ang anak na gaya mo na handang isugal ang sarili para sa magulang. Ani Mami, ano ang balak mo sa anak ko? Napangiwi ako. Sa lagay ay parang ako pa ang babae. Tinignan ako ni Zarina. Wala po akong balak na ipalaglag ang batang nasa sinapupunan ko. Ay talagang hindi. Diyan ako magagalit sa'yo. Ani Mami. Pero wala din po akong plano na ipasalo kay John ang batang to. Anong bata? Mga bata. Pagtatama ko sa kanya. Bakit? Kambal ba? Ani Manang habang kumikisap-kisap ang mata. Kahit siya ay excited na din na makita ang mga anak ko. Twins nga ba anak? Ani Mami. Triplets Mom. Napatingin sa akin si Zarina habang ang mami naman napasigaw kasabay ng pagtalon-talon niya habang kinikilig. Oh my God! As in oh my God! Hindi iha, hindi ako papayag na hindi ka panagutan ng hotdog na to. Turo sa akin ni Mami. Kung kailangan pati ako manligaw sa'yo. Masayang-masayang Ani Mami. Ako ang reyna sa bahay na ito at gagawin kitang prinsesa. Naupo si Mami sa tabi ni Zarina tsaka hinaplos-haplos ang tiyan niya. Nako, hindi ka na magtatrabaho. Kailangan mo nang magtriple ingat at 3 hininga ang dumadaloy dyan sa tiyan mo. Ma'am, hayaan niyo naman pong magdesisyon si Zarina. Magtigil ka dyan. Bakit mo kasi binuntes? Sa akin patuloy na balik ang sisi. Pinaayos ni Mami ang magiging kwarto ni Zarina. Tulad ng sinabi niya, ay mukhang balak niya talaga itong gawing prinsesa. Umakyat ako sa kwarto para sana kausapin si Zarina. Pero nadinig ko ang tinig ni Mami. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya nakita ko sila kaagad. Hawak ni Mami ang kamay ni Zarina habang nakapatong ito sa kanyang kandungan. Ito ang unang beses na makita kong ganito si Mami. Marami ako naging ex pero ni isa sa kanila hindi binigyan ni Mami ng importansya. Hindi kita pinipilit iha na mahalin ang anak ko. Ang tanging pakiusap ko lang, dumito ka hanggang sa mailuwal mo ang mga batang yan. Sa totoo lang po'y hiyang-hiya po talaga ako. From scratch into portrait po yung nangyari sa buhay ko. Dahil lang sa mga bata na nasa tiyan ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi lang ang mga apo ko. Tagapagmana yan ng Gizmo Group. Yun nga po, sa isang kahig at isang tuka lamang ako galing. Pero mababago lahat dahil sa mga batang ito. Wala akong pakailam kahit saan ka pa nagmula, iha. Tatanggapin kita. Gusto kitang maging daughter-in-law. Tumaas ang aking kilay. Ayos ka Mami ah. Walang tanong-tanong sa akin. Ako, wala ba akong karapatan na gumusto? Napigil ko ang pagbulong ko sa isip nang muling magsalita si Mami. Hindi ka naman siguro mabubuntis ng lokong yon kung hindi siya nag-enjoy. Kinikilig na ani Mami. Sabay payatang namula ang pisngi namin ni Zarina. Ang Mami talaga walang preno ang bunganga. Hindi yun mag-aalala na dalhin ka sa hospital. Kaunting himas mo lang dun, naku. Bibigay yun iha. Panunuksong ani Mami. Nagsusumbo nga sa akin si Manang eh. Palagi ka daw sinisipat ni John. Palagay ko'y gandang-ganda sa'yo. Gusto ko nang magdabog ng oras na yun para magtanong kung sino ba talaga ang anak niya. At ganun niya na lang ako pagsalitaan. Tignan mo, nag-message si Manang, nasa labas daw ang loko. Nanlaki ang aking mata. Nilinga ko ang mata ko at nakita ko si Manang sa likod habang nakangisi. Pinapakita pa niya ang phone niya. Kung umuusok lang ang ilong ko, baka ganun na ang sa akin, mapakita ko lang ang aking galit. Manang! Malakas na sigaw ko. Sir, sorry na nga. Naglalambing na ani Manang kinaumagahan habang nasa sofa ko at naka-cross legs. Sir, gusto ko lang naman na magkalapit kay ni Zarina. Aniya habang hinahaplos-haplos ang aking balikat. Sa akin kasi ibinili ni Daddy ang sahod nila. Magtigil ka Manang, ayoko. Bababaan ko pa din ang sahod mo, kakaalas ka mo sa akin. Desididong saad ko. Sir naman, still no. Magtiis ka dyan Manang.
Tumayo ako tumakyat sa kwarto ni Zarina. Kakatok sana ako kaya lang bukas naman yon ng aking pihitin. Sakto nakalalabas lang ni Zarina sa bathroom habang nakabra at panty. Sisigaw pa sana siya kaya lang mabilis ako nakalapit para takpan ang bibig niya. Nabuntis nga kita eh. Mahihiya ka pa ba? Kita ko na ang baby bump ng tiyan niya. Siguro nga dahil 3 ang laman nun. Kinuha ko ang tuwalya na nasa kama at iniligay iyon sa ibabaw ng kanyang balikat. Next time, make sure na nakasara ang pinto mo bago ka lumabas ng nakaganyan. Dagdagan ko yun ng 3 eh. Pananakot na biro ko sa kanya. Bakit ka nandito? Nakalabing anya. Wala, dadalhin kita sa mall. Mamimili tayo ng gamit ng anak ko. Anong anak mo? Anak ko to. Di ka naman papayag na anak natin, di ba? Ngumuso siya kaya palihim ako na pangisi. Oh, saan ang lakad nyo? Ani mami nang mamataan kami palabas. Mula nang malaman niyang buntis si Zarina, hindi na siya nagpapapasok sa kanyang trabaho. Hindi ko alam kung busy lang si daddy o hindi pa sinasabi ni mami kaya hindi ito nagtatanong sa amin. Sa mall, ma'am, mamimili kami ng gamit nila baby. Alam niyo na ba ang gender? Kukurap-kurap na ani mami. Bibili ako ng pangparehong gender pero malakas ang pananalig ko na lalaki yan. Kumpiyansado kung saad pero tinarayan lang ako ni mami. Huwag kang manalig dyan sa mga pananalig mo. Doktor ka kaya dapat ay hindi ka naniniwala dyan. Dapat may paliwanag ang lahat ng bagay. Hindi pa ako nagkamali sa pakikipagpustahan, ma'am. Gusto niyo bang pumusta sa akin? Paghahamon ko pa pero tinawanan niya ako. Nagkwento ko kasi sa kanya ang tungkol sa yate, pati na ang hospital na napanalunan ko dahil sa pustahan. Ako ang naglabas niyan, ma'am, kaya alam ko. Mayabang na saad ko kaya hinampas ni Zarina ang aking balikat. Hindi na ako magsasalita, John. Isama niyo na lamang ako. Hindi na siya nag-effort pa na mag-ayos. Hindi gaya noon na hindi siya umaalis ng hindi nakapustura. Siguro lumilevel lang kay Zarina dahil napakasimple. Dito na po kayo. Ako na po dyan. Saad ni Zarina nang pumunta si mami sa backseat. Nako hindi. Ayos lang ako dito anak. Nakangiting anya. Diyan na kayo ni John. Napailing na lamang ako sa weirdong kilos ni mami. Pagdating namin sa mall, pinagbuksan ko pa din siya ng pinto ng kotse. Ako pa ang inuna mo. Nakita mo may buntis ka dyan. Tukoy niya kay Zarina. Pinagbuksan ko din siya ng pinto. Nagulat ako pagpasok namin ay nakaukyabit na si mami kay Zarina na akala mo ay close talaga sila. Alam mo iha, isa sa 3 yan ang magmamana sa mall na ito. Ibig sabihin ay inyo din po ito? May gulat na ani Zarina. Oo naman. Magiliw na ani mami. Akala niya ay masisilaw niya si Zarina sa ganoon. Iba ang babaeng yun. Kung gold digger yan sana, nagka-interes na siyang panagutan ko siya. Nasa kalagitnaan na kami ng pamimili nang may lumapit sa aming matanda. Diana? Kari! Masiglang ani mami. Iho, gwapo pa din ah. Bati nito sa akin kaya ngumiti lang ako dahil hindi ko naman siya kakilala. Bumaling kay Zarina iyong babae at tinitigan. Magsasalita na sana siya nang tumaas ang kilay ni mami. Don't you dare. Huwag kang magbibitaw ng hindi magandang salita dyan sa daughter-in-law ko. Nanlaki ang mata ng matanda. Daughter-in-law? Nauutal na ng matanda. Ito? Minsang saad pa niya tsaka tinuro si Zarina. Hindi po. Oo, daughter-in-law ko yan. Kaya magdahan-dahan ka sa panglalait. Kahit amiga kita hindi kita sasantuhin. Istriktang ani mami na ikinabungis-ngis ko. Umikot naman ang mata ni Zarina sa aking pagtawa. Napatingin siya sa mga hawak namin na obvious namang pang baby. Kakasal kami sooner or later, kaya nagpapala na din kaming mag-baby. Gatong ko para wala na talagang rason para tanggihan pa ako ng babae na ito. O siya, mauna na kami. Ani mami tsaka inakay si Zarina papunta sa ibang parte ng butik na pinuntahan namin. Hindi pa naman po tayo nakakapag-usap ng final. Bakit po daughter-in-law na yung tawag niyo sa akin? Nakangiwing ani Zarina. Sabi ko lang yun para tumigil siya. Ayaw mo ba? Hindi naman po sa ganun pero kasi hindi na ituloy ni Zarina ang sasabihin niya nang magsalita si mami. Balak pa nga namin ni John na dalawin ng nanay mo. Di ba anak? Pinandilatan ako ng mata ni mami.
Oo po naman, Ma'am. Nakangiwing saad ko kahit wala naman kaming pinag-uusapan. Hindi niyo naman po kailangang gawin yun para lang suyuin ako. Hindi na nakapagsalita si Mami dahil sa sinabing iyon ni Zarina. Mukhang nasukat niya na hindi ganun kadaling kunin ang loob nito. Kaya naman pagka-uwi namin, kagad akong pinatawag ni Mami sa kanyang kwarto. Salubong ang kilay nito at mukhang problemado. Bakit po, Ma'am? Matigas ang batang yon. Akala ko'y dapat kong ingatan ng mga gold digger, kaya hindi ako noon nakikialam sa iyo. Pero mas mahirap pala ang may dignidad. Umiiling na aniya, kaya ako'y napatawa. So it means umaatras na kayo? Sumusuko na kayo? No! Bakit ko susukuan ng mga apo ko? Hihingi ako ng tulong sa daddy mo. I'm sure na may mas maganda siyang magiging plano. Bakit hindi niyo ko hayaan? Hayaan na ano? Alam ko nga hayaan mo lang na mawala si Zarina. Kung nga hayaan mo siyang mawalan, ay wag muna ngayon. Hayaan mo munang maisilang niya ang mga apo ko. Bakit? Sino bang may sabi na pakakawalan ko siya? Nakangiting saad ko. Tinignan ako ni Mami na para bang nasagot ka agad ang kanyang agam-agam. Ibig sabihin na hindi mo talaga siya iiwan. Ani Mami sa akin, kaya tumango ako. Naisip ko na tumatakbo na ang panahon at mahirap nang maghabol. Kakaiba si Zarina sa lahat ng nakilala ko. At siya lang ang bumuhay ng interes sa akin para maghabol. Siguro naman ay sapat ng paliwanag iyon para ma-satisfied si Mami. Paglabas ko sa kwarto niya, pumunta naman ako sa kwarto ni Zarina. At katulad nung nakaraan, hindi na naman ito nakalak. Inabutan ko siyang nakaupo lang at nag-iisip ng kung ano. Anong iniisip mo? Saad ko tinignan niya lang ako. Wala, nag-aalala ko sa nanay ko tsaka sa mami mo. Ayokong mag-expect siya sa akin ng sobra. Willing siyang mag-adjust sa'yo. Kita mo ba? Wala kang dapat na patunayan dahil tanggap ka niya kung ano ka. Mag-book tayo ng flight. Dalawin natin ang nanay mo. Huwag mo na ngayon. Sasabihin ko kung kailan ako magiging handa. Matulog ka na. Good night. Wika ako tsaka ako hinagka ng noo niya. Tumayo na ako tsaka lumabas sa kanyang kwarto. Late na ako nakatulog kaya late na din ako nagising. Pagmulat pa lang ng mata ko, bumaba na ako. Nasa sofa si Daddy at nagkakape kaya siya'y aking nilapitan. Good morning. Tara, samahan mo ko uminom ng kape. Ani Daddy. Balita ko may pinagkakaabalahan ka. Hindi ko naman siya kaagad nasagot. Napatingin siya sa hagdan kung saan naroon si Zarina na pababa na din. Oh, ayan na pala siya oh. Napatingin si Zarina sa amin. Iha, tara at magkape ka. Dad, milk ang iniinom niya. Pinatawag ni Daddy si Manang na siyang pinagtimpla noon. Halika Iha, maupo ka. Alok ni Daddy. Tinignan pa ako ni Zarina kaya tinanguan ko siya. Lumapit siya at naupo sa aking tabi. Tignan mo't bagay na bagay kayo. Ani Daddy tsaka tumawa. Dad, bakit niyo pa po pinapunta si Zarina dito? Abay karapatan ko naman siguro na makilala ang magiging daughter-in-law ko soon. Nagkatinginan kami ni Zarina. Ngumuwi pa nga siya eh. Mahirap bang mahalin ang anak ko? Nagkwento sa akin ng mami mo at mukhang gustong-gusto niya naman talagang itong si Zarina para sa'yo. Wala naman po kami sa point na nag-uusap tungkol sa ganyan. Ani Zarina. Kahit na po dala ko ang bata na anak ng anak niyo, hindi ko siya inuobliga na panagutan ako. Naibuga ni Daddy ang iniinom niya tsaka tumingin kay Zarina. You mean buntis ka? Ani Daddy sa kanya. Nagkatinginan kami ni Zarina. Talagang ang mami mo, kulang-kulang kung magkwento. Abay pag ganyan, hindi pag-uusapan yan Iha. Ikaw ba wala talagang damdamin para sa anak ko? Po, basta sagutin mo na lamang ako. Ani Daddy, meron po pero hindi pa naman po ganoon kalalim. Ilang buwan ka na bang buntis? 2 po. Napamaang si Daddy. 2 lang yan? Bakit ganyang kalaki? Tumingin si Daddy sa akin. Triplets Dad. Panibagong pagmaang na naman ang nagawa ni Daddy. Abay tignan mo nga. Nasalo ni Daddy ang noo niya tsaka tumingin sa akin. Kaya pala kalakas ng loob mong humingi ng 1 buwang palugit. Nakatatlo ka na pala noon. Dad, hindi ko din naman po in-expect eh. Paano yan? 3 na lang yan na ganyan? What do you mean, Dad? Hay nako, wala akong sasabihin sa iyo. Alam kong kayang-kaya mong asikasuhin yan. Mukhang kinonfirm lang talaga niya na buntis si Zarina.
Kala ko ay talagang pababayaan ako ni Daddy sa lahat. Pero nagulat ako isang umaga nang may delivery rider na dumaan sa bahay. Ako dapat ang magbubukas ng gate para sa taong iyon. Pero nagulat ako nang maunahan ako ni Zarina. Naging libangan niya na din kasi ang pag-gardening kaya doon siya madalas na tumambay. Yes po, ano pong kailangan nyo? Dinig kong tanong ni Zarina. Pinadadala po ni Sir John para daw po sa asawa niya. Anang rider, tsaka inabot ang bouquet ng bulaklak kay Zarina. Hindi naman ako umorder noon, kaya ang daddy ang kaagad na sumagi sa aking isip. Hindi na kasi lingid sa kaalaman niya na medyo mahihirapan akong palambutin ang puso ni Zarina. Tsak na pati si mami ay ganoon din ang kwento kay daddy. Sakto nang humarap sa akin si Zarina, nagtama ang mga mata namin. Naglakad siya palapit sa akin, kaya kahit hindi talaga galing iyon sa akin, ngumiti ako para magpanggap. Nagustuhan mo ba? Tanong ko. Siguro ay torpe talaga ako dahil hindi sumagi sa isip ko na mahilig sa bulaklak si Zarina at si Daddy pa ang nakadiskubre noon. Oo, sariwa pa. Salamat, John. Masiglang anya. Pumasok siya sa loob. Out of curiosity, sinundan ko siya hanggang sa makaakyat sa kanyang kwarto. Nakita kong isa-isa niyang nilagay sa flower vase ang bulaklak. Kinilabutan ako sa sarili kong naisip. Mahilig sa gardening at mga bulaklak si Zarina. Kaya naman sumagi sa isip ko na baka babae ang mga anak namin. Kahit ano naman ay masaya ako, pero kung sakali, mas gusto ko pa din na lalaki. Nang sumunod na araw, nagring ang aking cellphone. Mula kay Daddy ang tawag. Gumayak ka at tutulak tayo papunta ng Palawan. Bungad ni Daddy sa aking sa linya habang wala akong kaidi-idiya. Magaling na ang mami ni Zarina. Magandang pagkakataon ito para kahit papaano hindi ka mahirapan. Nagpo-focus si Zarina sa nanay niya. Ani Daddy, napailing ako. Napaka-business-minded talaga. Umakyat ako sa kwarto ni Zarina. Gumayak ka, may pupuntahan tayo. Bagaman may pagtataka, sumunod pa din siya. Ganun na nga din ang ginawa ko. San ba talagang lakad natin? Anya pero hindi ko siya sinasagot. May driver na maghahatid sa amin sa Naiya, kaya hindi na ako kumuha ng kotse. Just trust me. Wika ako. Kahit sa pagsakay sa kotse, ingat na ingat ako sa kanya. Wait, sa Palawan tayo no? Anya kaya ako ay tumawa. Siguro ay natuwa siya dahil hindi niya na ako sinagot pa. Sa hospital ba tayo lalapag agad? Mahinang aniya nang magsimula ng lumipad ang sasakyan. Pwede naman, bakit? Gusto mo bang makita ka agad ang nanay mo? Ano bang klaseng tanong yan? Kapag nangangawit ka, narito ang balikat ko. You can sleep here. Isa, dalawa. Hindi ko alam kung ilang oras na kami nakasakay sa eroplano. Nakatulog na nga si Zarina sa balikat ko hanggang sa i-anunsyo na lumapag na daw ang eroplano. Zarina? Zarina? Marahan kong paggising sa kanya. Nandito na tayo. Wika ako sa kanya. Inalalayan ko siyang tumayo hanggang sa pababa. Paglabas namin ay may kotseng itim kaagad ang sumalubong sa amin. Dito na po kayo sumakay. Anang pamilyar na boses. Nilihis niya ang sunglasses na suot niya at mukha nga ni Spade ang nakita ko habang nakangisi. Ba't kayo nandito? Sita ko sa kanya. Alam ko namang si Arkin iyong nagbukas ng pinto para kay Zarina kanina. Tito knows best. Nakangising anya. Mama's knows best yun ulol. Natatawang saad ko. Ah, mamas ba yun? Napatawa din siya. Si Daddy nagpapunta sa inyo? Oo, Ani Spade tsaka ako binangga ng bahagya. Lintik din talagang kamandag mo no? Galit na galit ka noon at kambal ang amin ni Arkin habang ikaw ay triplets. Ani Spade sa akin. Di ko naman kasi alam na shooter din ako. Tara na nga't baka magbago pang ihip ng hangin. Wika ko tsaka ako sumakay sa likod. Bakit ba ang tagal mo? Sita sa akin ni Zarina. Kinausap ko pa yung driver. Marahan kong wika. Tinignan ako ng dalawa tsaka tumawa. Tumigil kayo dyan Pabulong na saad ko sa front mirror tsaka ako sila pinandilatan. Hindi na nila ako kinantsawan at nagpatuloy lang sa pagdadrive hanggang sa makarating kami sa bahay nila Zarina. Nasaan ba tayo? Ani Zarina. Nasa bahay niyo po. Sagot ni Arkin. Hindi naman ito yung bahay namin. Natutulala na sabi ni Zarina tsaka kami bumaba. Mula sa loob ng bahay,
lumabas ang dalawang ginang. Nay? Mamang? Anya, tsaka nagmamadaling pumasok. Ang daddy mo talaga kakaiba ang galawan. 3 araw lang niya pinagawa yung bahay ng asawa mo. Ani Spade, napaisip ako. Ibig sabihin ay kaya hindi nakilala ni Zarina ang bahay nila dahil pinarenovate ni daddy at isa ito sa way niya para makuha ko yung puso ni Zarina. Nasa mahirap talaga ang forever. Umiiling na ani Arkin. Tara sa loob. Anyaya ko sa kanila. Mamaya na babalik kami. Bebe time muna kayo ng nanay ng asawa mo. Kantsaw ni Spade kaya bahagya ko siyang sinuntok sa braso. Panay kakalukuhan. Sita ko pa. Nagpaalam na sa akin ng dalawa kaya pumasok na din ako. Diyos ko, aayaw ka pa ba? Hindi ka nalugi. Gwapo at mayaman. Napakabait pa. Dinig kong anang isang ginang habang kausap si Zarina. Nagmano ako sa nanay ni Zarina. Nako Dok, kayo pala yan. Dagdag pa nung isang ginang. Tara sa loob nang makausap man lang kayo. Anang nanay ni Zarina. Pagpasok namin, nagkagulatan pa kami nang makita namin si Mami at Daddy. Nag-aasikaso sa loob, katulong ang dalawang kasambahay. Mom, Dad, tumaas ang isa kong kilay. It's a trap. Bakit po kayo nandito? Nandito na kami. Ani Mami habang nakangiti. Nako kumare, pagpahingahin mo na muna yung mga anak natin at baka mapano ang mga apo natin. Magiliw na ani Mami. Anak natin? So ano ko? Ampun na lang? Ako na pong bahala kay Zarina. Saad ko kay Mami. Pero minulagatan niya muna ako ng mata. Wari ko'y may sasabihin sila sa akin, kaya lumapit na ako. Pakita mong seryoso ka kay Zarina anak. Ayokong dumating pa sa punto na ipatatawag natin ang lola at lolo mo. Mapapayag lang na ikasal kayo ni Zarina. Mami naman, hindi din naman po kasi nagmamadali si Zarina. Katwiran ko ng kurutin niya ang aking tagiliran. Walang hindi nagmamadali. Lahat tayo nagmamadali. Hala sige, sundan mo na si Zarina doon. Ani Mami. Nang tumalima ako kay Mami ay siyang pagpasok naman ng Ginoo na tiyak na papa ni Zarina. Halata na gwapo ito ng kabataan. Kamukha siya ni Zarina. Lumapit ako at nagmano. Magandang araw iho. Anya sa akin. Batid ko ang pakay mo. Nagkausap na din kami ng daddy mo. Sa palagay ko'y mas maigi kung mapag-uusapan natin kapag nakapagpahinga na kayo. Anang Ginoo sa akin. Mukha naman siyang mabait. Sadyang istrikto lang talaga. Nagpaalam lang ako sandali matapos ay umakyat na ako. Pag akyat ko sa kwarto ni Zarina, nag-uusap silang mag-ina. Natanaw ko ang pagluha ni Zarina. Napamahal naman na po si John sa akin ay. Pero ayoko pong gamitin ang mga batang to para siya'y kuhanin. Iba ang outcome sa tao, kahit sabihin mo pang may damdamin talaga ako para sa kanya. Anak, hindi mo naman kailangang isipin ng mga taong yan. Isipin mo kung saan ka sasaya, okay? Kumatok ako kahit nadidinig ko sila. Bahagyang nakabukas yun, kaya tumuloy na ako. Iho, pasok ka. Magpapahinga ka na ba? Anya sa akin. Hindi pa po. Gusto ko din po kayo makausap kung maaari. Naupo ako sa kama. Alam ko po nagulat kayo. Trabaho lang ang pinunta ni Zarina doon. Pero heto siya at dala ang mga anak ko. Humihingi po ako ng pasensya. Walang bakas na kahit anong galit ang mami niya. Nagpapasalamat na nga lang ako at mabait sila. Kung hindi ay baka hindi na kami nakauwi ng buhay dito. Alam kong kagustuhan yung pareho yan. Hindi naman lalabas yung mga batang yan kung hindi nyo ginusto. Kaya wag kayong humingi ng dispensa. Sa halip ay pangatawanan nyo yan. Sige na, magpahinga na kayo. Maraming salamat po sa pag-unawa. Naglakad palabas ang mama ni Zarina. Nadinig kong sinabi mong mahal mo ko. Ako? Wala. Kaagad na tanggi niya. Malakas pa ako. Kaya ko pang gumawa ng 6 na babies. Kaya hindi pa ako bingi. Sabi mo mahal mo ko. Kaya lang ay ayaw mo mahusgahan ng tao. Totoo naman eh. Nakalabing anya, tsaka nag-iwas ng tingin sa akin. Mahal mo ko? Tinignan niya ako habang nakatuon sa mata ko ang kanyang atensyon. Marahan siyang tumango at ramdam ko ang pagiging totoo niya kahit hindi siya magsalita. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya at hinagka ng kanyang labi. Nung una ay naging marahan pa ang sagutan namin.
Pakiramdam ko ay dahan-dahan din akong nalilinawan sa pakiramdam ko noon. Nang unang gabi na may mangyari sa amin, parang kusang naalala ng katawan ko si Zarina. Bumagsak ang aming katawan sa kama nang hindi naghihiwalay. Kala ko ba magpapahinga tayo? Hindi ka ba pwedeng pagudin? Natatawang biro ko habang tumatawa. Hinayaan ko na siyang mahiga. Babantayan kita, mauna ka nang matulog. Nanamnamin ko muna yung pag-amin mo na mahal mo ko. Sa dibdib ko siya pinaunan habang siya yakap. Mukhang napagod nga talaga siya dahil mabilis din siyang nakatulog hanggang sa pati ako yayain na ng antok. Nang magising ako ay marahan kong inilapag si Zarina sa kama. Tumayo ako at lalabas sana. Kaya lang ay nakalak ang pinto. Napaisip ako. Inisip ko na lang na for some reason kaya nakalak yun. Napalinga ako sa dalawang kahon na nasa gilid. Binasa ko ang note na nakadikit doon. Be ready. Yun lang ang nakasulat doon. Binuksan ko yun. Isang suit na kulay maroon ang naroon. Si Daddy ang kaagad na pumasok sa aking isip. Palagay ko'y napakaswerte ni Mami nung panahon na magkasintahan pa lang sila ni Daddy. Napaka-sweet. Hinintay kong magising si Zarina. Kamusta ang tulog mo? Tanong ko tsaka ako lumapit para hagkan siya sa noo. Okay naman, medyo napahaba nga yata. Nakangiting-an niya tsaka napatingin sa gilid kung saan naroon ang box na itim. Oh, ano yan? Damit mo yata. Hindi ko alam kung anong meron eh. Nakalak kasi yung pinto sa labas. Kinuha ko ang box at iniabot sa kanya. Bagaman may pagtataka, tinanggap niya iyon at binuksan. Isang beige na dress ang laman kapares ang sandals na hindi naman kataasan. Anong meron? Takang tanong niya, kaya naman nagkibit balikat din ako. Dahil miski ako, hindi ko alam ang sagot. Napalinga kami sa pinto nang may kumatok doon. Magbihis kayo at may mga bisita. Si tatay, ani Zarina. Hindi na kami nagtanong pa sa halip, sumunod na lamang. Nauna si Zarina na mag-asikaso ng kanyang sarili. Matapos ay sinundan ko din ang paglabas niya. Matapos kong maligo, ay inabutan ko si Zarina na nag-aayos ng kanyang sarili. Patapos na nga halos. Simpleng make-up lang ang inilagay niya sa mukha niya. Pero mukhang sa lahat ng mga babae sa labas ay mas lulutang ang ganda niya. Kung ganyan palagi ang magiging ayos mo, baka kahit kapapanganak mo ay mabuntis kita. Biro ko't pinalo niya ang aking dibdib. Panay ka talaga kalukuhan. Anya na ikinatawa ko. Nadinig namin na may nagbukas ng pinto sa labas. Okay ka na ba? Lalabas na tayo. Tumango naman siya. Kinuha ko ang kamay niya tsaka ako siya pinagbuksan ng pintuan. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa amin ang petals na pula at mga puting rosa sa unahan na lalakaran namin. Ano ba talagang meron? Natatawang Anya. Maging sa hagdan na lalakaran namin, meron ding mga ganoon. Binaybay namin ang daan hanggang sa marating namin ang labas kung saan naroon silang lahat. Ang mami, daddy at magulang ni Zarina. Oh, hindi ba't sila yung sumundo sa atin kanina? Ani Zarina patungkol kina Spade at Arkin kasama ang mga asawa nila at mga anak din nila. Actually, they are my friend. Nahihiyang saad ko kay Zarina. Feeling ko planado ni Daddy ang lahat kaya wala tayong magagawa. Even this event, my parents, hindi sila papayag na lumaki sa broken family ang kanilang mga apo. Hindi nga ako nagkamali dahil maya-maya pa, lumabas ang mga nakapilang lalaki na hindi ko alam kung saan galing. Habang hawak-hawak ang mga letra na bumubuo sa salitang, "Will you marry each other?" Napatawa ako. Naglakad palapit sa amin ang anak ni Spade habang dala ang box ng singsing. Pinakustomize pa ni Tito yan sa Italy kaya ayusin mo ang desisyon mo. Dinig kong ani Arkin. Kung dati ako nag-aalaska sa kanila, ngayon ay ako ang kanilang inaalaska. Anong sagot mo? Si Zarina muna ang tinanong ko. Ayoko naman na basta ako lang ang magdesisyon. Alam ko naman na kahit anong pilit ko, kahit tumanggi ako, hindi ka pa din susuko. Lalo na ang magulang mo. Ang lagay parang ikaw pang babae na kailangan kong panagutan. Natatawang Anya. Nahihiya ako sa totoo lang dahil nabibilisan ako masyado. Ayoko makuha ka dahil sa effort ni Daddy. Sus, nung binilisan mo nga hindi siya nagreklamo. Nakatatlo na kayo. Sagot na. Ani Spade kaya pinandilatan ko siya ng mata. Tuloy ay nagtawanan sila lalo na ang Daddy. Nasa amin lang ang atensyon nila
Kaya ultimo sa paghinga ay nasasaksihan nila. Sa akin ka lang tumingin. Hinawakan ni Zarina ang mukha ko at itinuon sa kanya. Nagulat ako nang tumingkayad siya para bigyan ako ng halik sandali. Oo, John. Gusto kitang pakasalan. Wagas ng ngiti na sagot niya. Totoo? Walang halong pilit? Totoong totoo? Paniniguro ko tumango siya. Totoong totoo. Napatalon ako sa saya. Yes! Sunod-sunod na sigaw ko. Nabuhat ko pa nga si Zarina. Dahan-dahan at maiipit ang apo ko. Ani mami tsaka tinapik ang aking balikat. Ma'am naman, dapat ay moment namin ni Zarina ito pero heto siya. Tsaka ka na gumanyan kapag lumabas na ang mga apo ko. Huwag mong buntisin ang asawa mo agad at hindi mo siya mahahawakan. Bahala ka. Pananakot ni mami, tsaka iginiya si Zarina sa mesa. Siguro ay isang dahilan yan kung bakit nila napapayag kaagad ang magulang ni Zarina. Dahil napaka down to earth ng aking magulang. Kaya nilang sabayan ng mga tao, wag lang makatapak ng damdamin. At isa iyon sa aking ipinagpapasalamat. Oh, inabot sa akin ni Arky ng isang basong alak. One night ulit? Birong anya. Pas na, hindi na pang one night to, pang lifetime na to. Mayabang na sagot ko. Sus, kung hindi pa kami nagpakakupido sana, sago-sago pa yan. Turo ni Spade sa zipper ng pants ko. Natawa ko. Isa ding blessing na natanggap ko ay ang magkaroon ng maayos at maaasahang mga kaibigan. Inakbayan nila ako habang pinapanood namin ang mga mahalagang babae sa buhay namin na nag-uusap-usap. Sana maging katulad din natin sila. Sana yung pagkakaibigan natin hindi magbago at mas lumalim pa dahil sa mga asawa at anak natin. Nakangiti kong wika. Ngayon pa lang congrats na sa atin. Ani Spade, kamuntikan man tayong lumagpas sa kalendaryo, sinuwerte naman tayo sa mga asawa at anak natin. Oo nga naman, sa aming tatlo ay ako ang pinakahuling nag-asawa. Pero mas madami ako na-produce na bata. Natawa ko sa sarili kong naisip. Ang pagiging ama naman ang magiging problema ko. Pero pipilitin kong maging mabuti para sa tatlong yan. Huwag kang mag-alala. Yung dadanasin mo ay dinanas na namin. Magtiwala ka lang sa asawa mo at huwag silang kontrahin para maging mabuti kang asawa. Tandaan mo, ang mga babae laging tama. Ani Arkin na ikinatawa naming tatlo.